Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Direktang sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga akusasyong ibinabato laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos sumarap sa media ang 18 umano'y dating security personnel na ex-Congressman Saldico. Isiniwalat ni Attorney Levy Baligod, ang legal counsel ng grupo, na ang mga nasabing security personnel ay nagsilbi umanong bagmen sa paglilipat ng nasa 805 billion pesos na mula sa mga maanumalyang flood control project. Ayon sa grupo, hindi gagalaw sina dating Speaker Martin Romualdez at co nang walang pahintulot ng Pangulo. Ang bawat maleta ay naglalaman umano ng 48 hanggang 50 milyong piso na dinala sa mga ari-arian ng Pangulo sa Forbes Park at Ilocos Norte, gayon din sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Ngunit para sa palasyo, ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, ulit-ulit na kasinungalingan. Kinwestiyon din ng palasyo ang kredibilidad ng mga testigo at ang motibo ng mga taong nasa likod ng naturang press conference. Binigyan diin ni Castro na obligasyon na ng mga law enforcement agency na sampahan ng kaso ang mga nagpapakalat umano ng fake news nang hindi na naghihintay ng direktiba mula sa Office of the President. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Sa ngayon, inaabangan ang magiging hakbang ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police kung magsasagawa sila ng formal na investigasyon sa mga naturang individual. Samantala, naghain na rin ng resolusyon si Senator Amy Marcos upang simulan ang formal na pagdinig ng Senado sa mga naturang aligasyon. Ang reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon, and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, ulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kaya? Sino sa tingin niyo? Dapat niyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin niyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Wala bang balak kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabi ng fake information o kasinungalingan? Nandiyan ang NBI, nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Si Mike Defensor po, ano po ang, wala po ba kayong balak kasuhan? Or siya po ba ang may-ari? Yan ba ang hula mo? Pebrero 24, araw ng Martes, humarap sa publiko ang 18 dating Marines na dati umanong nagtatrabaho bilang security personnel ni dating Congressman Saldico. Inilahad nila ang kanilang nalalaman patungkol sa pagdi-deliver umano ng mali-maletang pera papunta sa ilang mga personalidad at politiko. Ang nasabing pera na dinideliver ay galing umano sa kaban ng bayan.
Inilahad ng grupo sa pangunguna ng kanilang legal counsel na si Atty. Levy Baligod ang pangalan ng mga individual na tumanggap di umano nito, kabilang sina Ko, dating Speaker Martin Romualdez at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakasaad din sa joint affidavit ng mga dating Marines ang iba pang mga congressman na sangkot umano sa nasabing gawain. Ang mga mambabatas, grabe, ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-maletang pera. Kasunod dito, may pakiusap naman si Atty. Baligod sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Marine Corps. Meron akong isang pakiusap sa ating Armed Forces at saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at nandito sila hindi dahil sa politika. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag na iangat ang imahe ng ating mga institusyon katulad ng Philippine Marine Corps na lumalaban sa kalaban ng Estado. Samantala, nagbigay ng pahayag ang AFP kaugnay sa nasabing issue. Ayon sa AFP, ang mga aligasyong ibinabato ng grupo ay dapat dumaan sa legal na proseso. Kasabay nito sinabi ng AFP na karapatan ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan at hinikayat ang bawat panig na hayaang ang batas ang mangingibabaw. Sa panig naman ng Philippine Marine Corps, sinabi nito na base sa kanilang records, 2 sa 18 ay hindi kailanman naging kasapi ng Philippine Navy o Marines. Batay pa sa record ng Philippine Marine Corps, karamihan sa mga humarap sa media ay natanggal sa serbisyo dahil sa hindi magandang record, habang ang iba naman ay nagretiro ng may maayos na katayuan. Kaugnay nito, may payo ang dating kalihim ng Department of National Defense at standard bearer ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas na si Norberto Gonzales sa grupo ng mga dating Marines. I-suggest natin kay attorney at ang mga Marines doon sa ginawa nilang expose kahapon na magsampal na sila ng formal na kaso sa ombudsman laban kay Speaker Romualdez at ang mga kongresista na nakita nilang parang kasabwat at nakinabang sa ito sa nangyayaring mga pagnanakaw dito sa kaban ng bayan natin. Sinabi ni Gonzales, mainam-anya na formal na sampahan ng kaso ang mga sangkot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan para malaman anya kung saan papanig ang ombudsman na pinamumunuan ni Jesus Crispin Rimulya. Kaya nga yung aking rekomendasyon kay attorney na mag-file sila ng kaso ng ombudsman para masubok natin kung anong klaseng opisina ng ombudsman meron tayo. Kaya naman ipinapanalangin umano ni Gonzales na sana kumilos na si Vice President Sara Duterte dahil hindi anya nadadala ang mga politiko at patuloy pa rin ito sa pagnanakaw. Pero sana ako pinapanalangin ko na mas dagdagan ng lakas ng loob ang pag-vice presidente natin na kumilos ngayon huwag nang hintayin yung election sa 2028 kasi nakikita natin kunyari yung panibagong budget maraming eksperto nagsasabi marami pa rin nakasingit na nakaw doon ang ibig sabihin bagamat malubhang-malubha na ang galit ng taong bayan sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi pa rin natatauhan ang mga kongresista natin. Hindi pa rin ang mga nagnanakaw sa gobyerno, hindi pa rin natatakot. Sa huli, mensahe ni Gonzales sa taong bayan, tuloy-tuloy pa rin ang gagawing pagnanakaw. So nakikita natin, 2 taon pa, 2 budget pa ang ilalabas natin. Gaano kadami pa ang nanakawin. Kaya tingin ko, yung hirap ng sambayanan dapat sana damdamin na ng mga pwedeng makatulong. Damdamin na natin na naghihirap na todo mga kababayan natin. Kumilos na tayo ngayon